Pinupulido daw, sabi ng Remulla na ito, yung pagkakaso sa mga senador na nabanggit natin. Kasama sa Magnificent Seven. Kaso versus Villanueva, pina-finalize na ng Office of the Ombudsman ang paghahain ng plunder case laban kay Senator Joel Villanueva. Another plunder case. Sabi dito, kaugnay ito umano sa pagkakadawit ng senador sa flood control controversy. Ang sabi ni Remulla, hinog na rin. Ngunit kinakailangang puliduhin ng husto. Puliduhin ang pagtanim ng kaso. Yang pagkakalahad ng impormasyon at ebidensya na kasama nito. Ayan, plunder case, charges, da. So, ilan na yon? Marcoleta, Villanueva, plunder, parehong non-bailable yan. Pwedeng mamadaliin nila na, ito, probable cause, ikulong na yan kasi non-bailable. Okay, 1, 2, 13 sila. Si Senator Bato, wala na. Di ba? Dahil, hinahunting, papatayin din, gugurgurin din. So, 10 na lang sila ngayon. So, meaning, kasama actually si Senator Robin Padilla, pero yung obstruction of justice na pina-float nila ngayon na harboring of criminal, yung ginawa ni Senator Robin Padilla na kung saan hinatid niya si Senator Bato sa Makati, which is coming from his statement, di ba? Gagawa nila ng issue yon. Pero kung yun ang ikakamada nilang, itatanim nilang kaso, ipipilit nila kay Senator Robin Padilla, bailable yun. But I don't know in the next few days kung ano namang kaputahan ang kanilang itatanim kay Senator Robin Padilla and sa other 13 senators, majority senators. So kung titignan mo, Joel Villanueva, plunder, Marcoleta, plunder, ang kasunod yan, 3, 10 na. So once na nahuli na nila, mga kababayan, napahuli na nila, kunwari lang, hypothetically, nakipagsabuatan ang Sandigang Bayan, kinulong si Villanueva, kinulong si Senator Marcoleta, which is, I believe, hindi papayagan ng taong bayan, ng INC, hindi papayagan ng mga born again, di ba? Si Joel Villanueva, for sure, magsasanib sayang mga yan. And also, Senator Robin Padilla, ang ating mga palagang Muslim, baka maghalo ang balat sa tinalupan. O plus Jinggoy. O kasama pa si Jinggoy. Right? Ito yung purpose. Kaya talagang pinupulido daw, sabi ng putang inang Remulla na ito, yung pagkakaso kay Senator sa mga senador na nabanggit natin. So now, di ba, pwede nila yan in 1 week, 2 weeks. O si Senator Bongo, ililipad din nila. Wala na. Di ba? Wala na. Ipagbilangin natin. Bongo, anong pangalan? Jinggoy Estrada, Marcoleta, Villanueva, Bato. Talo na tayo. Nakita ninyo? Ito yung gagawin nila. Kapag nakulong na, syempre, mag-change of leadership. Paano makaboto yung mga yan kung ikinulong na nila? Unless kung willing sila magkakagulo, another one is Chis Escudero. Wala na kasi gigil na gigil itong mga Bulaga 11 na ito, mga ulaga. Yan yung purpose nila, mga kababayan. Yan ang gusto nilang gawin. Di ba? Ang ikulong dahil hindi nila matanggap. Sino pa ang mga sa tingin ninyo? Okay? Na pwede nilang kasuhan. Dahil hindi nila matanggap, okay, yung nangyaring change of leadership. Although, Jinggoy, Villanueva, Bato, Escudero, 5, yung isa pa, Robin Padilla, 5 na yon. Ang mga kapatid Babilyar, kulang na nga lang, patay nilang lahat yung mga yun, para sila na lahat. Magagawa nila. Sagutin natin si Pinky Fairy. MD, kahit makulong ang mga senators, they still won't have 13 to change the Senate leadership nor impeach VP Sara because they need 16 to convict. 16 to convict. Good point yun, ano? Teka, wait. 16 ang kailangan nila. Parang na-explain yata ni Spokes Harry Roque na sa Constitution ang nakalagay is 2/3. You're right. But siguro, tama, naalala ko yung lecture ni Spokes Harry Roque. Thank you for that, Pinky Fairy. Yeah, kasi sa Constitution, hindi pwede yung kung ilan lang yung present. Na-explain ni Spokes Harry yan. Okay, tama. So, tama, kakailangan nila ng 16. Hindi nila ma-impeach, pero they can change the leadership. I think yan yung kanilang focus para hindi maimbestigahan ang flood control. Pinky Fairy, thank you for reminding. Kaya napakaganda ng ating discussion ngayon, 'di ba? 9 to yes. Yeah, 9 to acquit. Tama. Ilan na ba natira sa atin?
But again, sabi nga sa Constitution, dapat 16 ang bumoto to convict. Okay? To convict Inday Sara. So I think hindi sila mananalo sa impeachment. Dito sila ngayon sa change of leadership. Yan ngayon ang gagawin nila. So kaya ipapakulong talaga nila si Senator Marcoleta, si Senator Villanueva. Yan ang gagawin nila, mga kababayan. And also, okay, moving forward, dito sa 18 Marines, di ba? Finailan din, di ba, ng kaso diyan sa DOJ. Yung mga expose ng 18 Marines. Kahapon, dyan sa Pilipinas, ay nag-file din ng counter affidavit itong 18 Marines patungkol dito sa kaso sa kanilang perjury at cyber libel na kinaso nito ni, sino ito? Ni, ayan, kasama si Anyo, dating traidor, okay, na dating appointee ni PRRD, si Trillanes, Katapang, kasama pala itong gagong ito, Villanueva at si si Boto, si Saba de Lima. Anyway, mga kababayan, so eto ngayon, ang pinupunto natin, the reason why gusto nilang ikulong si Senator Marcoleta para hindi na matuloy yung hearing, not hearing, yung investigation dito sa flood control project. Flood control, mali-maletang pera na ninakaw ni Lisa Tanas, ni Bangag, ni Bersamin, ni Pangandaman, ayan ang nakasulat sa expose ni Zaldico. And I hope, Zaldico, if you're watching, Palangga, it's time for you to shine. Alright? Paanong shine? Lahat ilabas mo. Magtestigo ka, allow ka. If i-allow ka na ikaw ay, payagan sa Zoom, itodo mo na lahat. Kung anong nalalaman mo sa kidnapping nila kay PRRD, ilabas mo ng lahat dahil hindi ka bubuhayin ng mga bangag. Lahat kayo papatayin. Kung ako nga, Zaldico, okay, na wala namang posisyon sa gobyerno, wala naman akong participation dyan sa kahit anong mga pondo-pondo, gustong ipapatay ng bangag administration at mga kasabwat na mga puking ina, how much more ikaw? Diba? Gugurgurin si Bato, nakita nyo? Gugurgurin ka, nasa na si Romualdez. Hindi pa nila hindi pa nila pinapanagot, di ba? Hindi pa nga, ang sabi dyan kakasuhan si Romualdez, I don't know kung na-push ba nila yung kaso. Bakit wala? Yan, okay? Yan ang unang plunderer. Bakit wala pa? Kasi drama-drama lang, magkakasabwat sila. Ngayon, nag-shift sila kay Marcoleta, kay Villanueva, dahil nga dito, sa ibil-ibilan nila, kaputahan nila, oh my God, ang sarap talaga nilang,